Oo nga pala, kailangan kong hintayin si Killua. Hoy, sorry natagalan ako. Pansin mo rin ba? Pakiramdam ko parang ang dami nakatingin, nagbabantay. Hindi sila amoy hayop, mga tao yan. Hindi lang pala ako nakapansin. Mga hindi ganun kagaling magmasid kung hanggang dito ramdam natin ang presensya nila. Bayaan mo na, mga tungaw lang yan. May nagmamasid sa atin, no? Killua! Nainip ka ba? Kahit saan ako tumingin, wala ako nakikitang bayan na malapit. Oo nga, pero pare-pareho sila ng direksyon pinuntahan. Banda ron at dun? Ang galing! Paano mo nahulaan? Dahil nasa mga direksyon yun yung mga nanonood sa atin. Pero hindi ako mapalagay kasi hindi natin alam kung ba't sila nakabantay sa atin. Oo nga eh. Tara na, tsaka na natin problemahin yun. Mas importanteng simulan na natin ang game. Kumuha tayo ng impormasyon. Siya nga pala, kamusta naman? Yung game save data mo. Book. Ilang card yun nasa loob ng binder mo? Walang nakasave sa binder ko na card. Ha? Bakit? Pero may mensahe naman ako mula kay Jing. Anong sabi? Mag-enjoy daw ako sa game na to. Mag-enjoy sa game na to? Yun lang? Pero alam mo, ngayong nandito na tayo sa loob, pakiramdam ko parang hindi to isang game. Book. Pinakinggan mo rin yung mga rules ng laro, di ba? Ano masasabi mo? Ayos lang, pero parang kulang na kulang pang sinabi nila. Paano niya ginawa yun? Nen power ba yun? Sigurado kung mga baguang player kayo, no? Siguro, malay natin. May dala kang libro, ibig sabihin player ka rin. Parang ganun. Hindi niyo ako maluloko. Halata namang kararating nyo lang sa game na to eh. Magagamit ko tong steel card. Ano bang ginagawa ng payasong to? Killua at Gon pala ang mga pangalan nyo. Ha? Teka, paano mo nalaman yun? Paano ko nga ba nalaman ang bagay na yon? Wala kayong pag-asa sa larong to kung wala kayong alam tungkol sa mga spell card. Kumpirmado ko na. Mga bagong salta pa talaga ang mga to. Mga walang kamuwang-muwang. Tsaka mga bata lang sila. Ayoko namang siyangan ng magandang spell card na to sa kanila. Okay na tong trace sa kanila. Trace on! Attack Killua! Hindi ka makakatakas sa isang spell sa loob ng game na to, bata! Killua, ayos ka lang! Sabi ko sa'yo eh. Ano yung ginawa mo? Ang batang to, nakakatakot! Return on! Sa Matadora! Shizuku, Cortopi. Halika sandali. Maglaro? Oo. Gusto niyo ba akong samahan? Total, pag umuwi rin tayo sa atin, wala rin naman tayong gagawin. Gusto mo talaga mag-clear ang game na yan? Ang totoo niyan, hindi lang basta pag-clear ng game ang gusto kong gawin. May kinalaman ba sa grupo natin ang gusto mong gawin? Parang ganun. Sali na ako. Ako rin. Killua, kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Wala namang kakaiba. Pero nag-aalala pa rin ako. Hindi pa natin alam kung ano, pero may ginawa siya sa'yo. Sa ngayon, wala pa naman tayong magagawa. Tingin mo, Nen power yung ginamit niya nung sumigaw siya ng trace on? Hindi. Baka uri ng magic yun na gumagana lang dito sa loob ng game. Magic? Anong klase? Malay ko. Malalaman din natin pagtagal. Oo nga. Isang bayan! Ibig sabihin lahat ng ad na yan may premyo? Wow! Ang dami
dami namang mapapanalunan! Pati ba ito? Kilua! Tamo! Isang schedule ng buwan ng kompetisyon sa Antokiba? May Jack and Poy tournament na magaganap ngayong buwan! Ang premyo, ang Sword of Truth. Maganda kaya ang item na yon? Malamang kung premyo. Tumingin ka dun. Huh? At sa kabila. Sasali ba tayo? Naman, Sige, subukan nating manalo sa lahat ng laro ng maraming premyo! kumuha na rin tayo ng impormasyon habang andito tayo. Pasok lang kayo! Kung maubos nyo ito sa loob na 30 minutes, libre na to. Bukod pa rin, makakatanggap kayo ng Al-Qaeda bilang bonus. Kumadara kayo! Ready, set, go! Manong! Marunong po kayo gumamit ng magic. Ha? Ano yon? Sige, sino na lang po ang pinakamaalam sa bayang ito? Maalam? Ha? Ano yon? Bakit parang wala siyang ibang alam sabihin? Sabi na eh, game character to malamang kaya ganun. Ay naku, mukhang naisaan nyo ako. Eto, ang premyo ninyo, dalawang Al-Qaeda. O eto. 1,217 F-185. Ano pong ibig sabihin ng mga yon? Ngayon na ba kayo nakahawak ng card, mga bata? Yung numero sa kaliwa, yan ang card number ng item. Yung letra naman sa kanan, yan ang containment difficulty ranking ng card. May 10 ranggo kasi, at yung F ang pangatlo mula sa ibaba na pinakamadali makuha na uri ng cards. Yung numero sa tabi nito ang bilang ng kopya nito o ang maximum transformation limit ng item. Ibig sabihin nun, ang card na ito ay... Wala, isang walang halagang item. Huh? Parang ngayon ko lang siya nakita rito. Ang brutal naman. Isa siya sa mga player na pumasok kasabay namin. Excuse, ano pong nangyari? Bigla na lang sumabog yung katawan niya. Parang may bomba mula sa loob. Ilang oras pa lang kaming nandito sa game at may namatay na agad. Isang kasama namin. Sa itsura ng bangkay na to, mukhang totoong-totoo. Mahirap paniwala ang isang game lang to. Ito ba yung sinasabi nilang isinusugal mo ang buhay mo sa larong ito? Nawala! Malamang bumalik na sa tunay na mundo. Game over na siya. Uy, Kilua. Sa palagay mo ba, yung magic na ginamit sa'yo kanina ay... Hindi ko alam. Huwag kayo mag-alala. Walang spell na nakakagawa ng ganyang karahasan sa game na ito. Spell? Tulad ng sabi mo, ang magic na ginagamit sa game. Hindi magic spell ang nakapatay sa kanya, kundi nen power mula sa ibang player. Nen? Sinasabi niyo po bang nagpapatay ng mga player sa larong ito? Pero bakit? Hinahunting nila ang isa't isa. Ang mga player? Ipapaliwanag ko ang lahat-lahat sa inyo mamaya. Sa ngayon, gusto niyo ba makipagtulungan? May alam kami siguradong paraan para maklear ang larong ito. Kung interesado kayo, sumama kayo sa akin. Naghihintay sa atin doon ang mga kasamahan ko. Ano sa tingin mo? Parang kahinahinala. Pangit na nga simula natin, baka lalo tayong malasin. Naalala ko, pagdating nyo rito, may isang player na gumamit ng attack spell sa isa sa inyo. Tama ba? Kanina niyo pa kami minamanmanan. Kayo ba yun? Oo, pero hindi lang ako. Marami mga iba't ibang klase ng player ang nakabantay sa starting point sa lahat ng oras. Sumama kayo at sasabihin ko kung bakit. Alam ko ang tungkol sa spell na ginamit sa'yo kaya matutulungan kita. Parang ang bait niyo naman sa amin. Siguradong hindi niyo gagawin kung wala kayong inaasahang kapalit. Gusto lang namin matapos ito. Mahirap ang larong ito. Nakakatakot at di ka nais-nais pag nagtagal. Balang araw, kapag napagtanto mo na ang mga bagay na yan, hindi ka magdadalawang isip na tanggapin ang aloko. Pero, kahit na para sa mga tulad ninyong baguhan pa lang sa larong ito, may matututunan kayo sa ibabahagi namin. Makakatulong yun ng malaki sa inyo. Paano mo nasabing mga baguhan lang kami? Totoong nakita niyo kami sa starting point, pero malay niyo mga returning players lang kami. Book. Yan ang siguradong patunay ng mga baguhan pa lang kayo rito. Kung may kahit na konting karanasan na kayo, ilalabas nyo agad ang binder nyo. Yun ang natural na reaksyon. Dahil alam nyo mga spell card ang tanging depensa ninyo rito. Ibig sabihin, yung spell na ginamit kay Kilua... Makukontra lang ng isa pang spell. Kahit pa wala itong laman at wala kang dalang cards, dapat ilabas mo pa rin ang binder mo. Importanteng bluff ito. Book. Pero, paano po ba kami makakuha ng mga spell card? Kailangan mong pumunta sa Masadora, ang Magic City. Yun ang pinakamadaling paraan. Masadora?
Return nun! Sa Masadora! Killua, pakinggan natin siya. Nag-aalala kasi talaga ako sa spell na ginamit sa'yo eh. Okay? Okay. Ito na ba ang lahat? Oo, yung iba ayaw talaga sumama sa akin eh. Sige, magsimula na tayo. Kani-kanina lang, may isa na namang player na pinatay, isang baguhan. Kasabay niyo siyang pumasok sa game at ang ikinamatay niya, isang pagsabog na parang bomba. Ang palatandaan ng bomber. Ang bomber? Hindi spells ang pumapatay sa mga biktima. Walang spell sa loob ng larong ito na may kakayahang makapanakit ng iba, lalo na makapatay. Kahit ano pang spell ang gamitin sa inyo, hindi kayo masasaktan o mamamatay dahil dito. Kaya alam agad na ng player ang may gawa. May 4 na pong uri ng spell sa game. Yung ginamit sa'yo, ang hula ko, isang inspection spell. Trace o adhesion, alin man sa dalawa yon. Ang epekto lang nito, magkakaroon ng gumamit nito ng mahalagang impormasyon tungkol sa player na target niya, tulad ng lokasyon at kung anong cards ang meron siya. Naiintindihan ko na, kaya pala ganun. Yun ang dahilan kaya marami player na nakaabang sa starting point area. Para lagyan ng mga ganitong klaseng spell ang mga bagong dating. Sa oras na makakuha ng mahalagang card ang mga bagong player na yon, agad itong kukunin sa kanya ng sapilitan. Ang masaklap kung minsan, buhay ng player ang nagiging kapalit. Tulad nung namatay kanina lang? Hindi ako mabibiktima ng ganun lang kadali. Hindi. Iba pa sa nabanggit ko ang pumatay sa isang yun. May isa pang uri ng mga player sa game na to na may layuning ipahamak ang ibang players. Isa sa kanila ang gumawa nito. Ang player hunter na kilala bilang ang bomber. Ang bomber? Sa game na to, ang objective ay makakolekta ng cards at may 3 paraan para makakuha ka ng item cards. Alam niyo ba kung ano-ano yun? Hanapin mo sa sarili mo. Makipag-trade sa ibang mga players para dito. Ang nakawin ng card sa ibang player. Tama kayo, yun nga ang 3 karaniwang paraan. Pero kailan lang, mas dumami yung mga player na gumagamit ng pangatlong paraan. Dahil ito sa obtainment difficulty ng mga card at maximum transformation limit system nito. Mas madali para sa mga player na hindi makakuha ng card gamit ang sarili nilang kakayahan na nakawin ito sa ibang player. At kapag pumalag na ang biktima nila, tinatapos nila ito. Kapag namatay sila, nawawala ang singsing nila at mga card na nakolekta nila. Pero tumataas naman ang maximum transformation limit ng cards na dating nasa kanila. Kapag pinatay mo ang player, hindi mo makukuha ang cards niya. Ipinatupad ang batas na yon para sikaping pigilan ang pagpatay sa loob ng game. Pero naging kabaligtaran na ang epekto ng batas na yon. 10 taon na mula nung nilikha ang larong ito. At hanggang ngayon, wala pa rin nakakatalo rito. Kapag hindi tayo umaksyon ngayon, mas marami pang buhay ang mawawala. Yun ang dahilan kaya kami nasa harap ninyo ngayon. Kaya kami humihingi ng tulong sa inyo. Para wakasan na ang dahas. At paano nyo naman balak makompleto ang mga card na kailangan? 1. Hanapin sa sarili nyo. 2. Makipag-trade sa iba. O 3. Magnakaw. Alin doon ang pipiliin ninyo? Number 3. Madali naman mahulaan yun. Balak niyong gamitin lahat ng paraan, pero mas nakafocus pa rin kayo sa pagnanakaw. Kung ganon, edi ano pang pinagkaiba ninyo sa ibang gumagamit din ng dash? Mali ka. Wala kaming intensyon na gumamit ng dahas para maabot ang goal namin. Spells. Huh? Gagamit kayo ng spells. Tama ba? Ganun na nga. May mga spell na nagsisilbing pangnakaw lang ng card ng iba. Meron din naman nagsisilbing defense laban doon. Ang gagawin natin, imo-monopolize sa mga card na yon. Matagal ng sakit ng ulo maximum transformation limit system sa mga player. Ngayon magagamit natin to. Yun lang ang tanging paraan para matalo ang game na ito. Marami na akong player na nakilala. At sa bandang huli, yun din ang opinion nila. Kahit magsikap ka sa paghahanap ng cards, may kukuha din ito sa'yo. Dahil bahagi yun ng konsepto ng larong to, ang pagkuha ng card ng iba. Masisiguro namin sa inyong makakakuha tayo ng card sa iba habang pinapalitan tsansa na pagnakaw ng card sa atin. Teka, may nalilimutan yata kang linawin ng importanteng bagay. Kung magtutulungan tayo sa pag-clear ng larong ito, paano naman paghahatian ng gantimpala? Hulaan ko. Inupahan din kayo ni Mr. Batera para maglaro, tama ba? Alam niyo yung bago niyo pa kami alokis sumali, ano? Oo. Kinuha rin kami ni Mr. Batera para tapusin ang larong to. Ibig sabihin, ang pinag-uusapang gantimpala ay 50 billion. Natural, hahatiin nyo ng pantay-pantay sa lahat ng tutulong. Sa ngayon, may 53 players kaming kasali. Tansya namin 2 months ang aabutin para i-monopolize ang iba. At 1 month para sa stay pocket cards. 3 buwan lang tapos na natin ang laro. Siyempre, kung sasali kayo sa grupo namin, ipapawalang bisa namin ang anumang spell na inilagay sa inyo.
Sige, pasok ako. Aaminin ko, hindi ako masaya na paghahati-hatian natin ng 50 billion. Pero okay ako dun sa pagtapos ng laro sa loob ng 3 buwan. Pabor yun sa akin. Ikaw, anong pasya mo? May isa pa akong tanong. Kapag nakakuha ko ng isang bihirang SS rank card nang walang tulong ng iba at ibinigay ko yun sa inyo, lalaki bang bayad ko? Siyempre naman, para sa ganong rank na card, 500 million na ibabayad namin sa'yo. O sige, papayag na ako. Kayo naman dalawa, ano pa siya ninyo? Kilua, patawad. Para saan? Labas ako. Ayokong umasa sa iba para manalo. Oh. Sensya na, susunod ako sa gusto ng leader. Kaya pass din ako. Hoy, Gon! Hintay naman! Ikaw naman, miss. Una, kailangan nyo muna lumabas sa game. Yun ang kailangan gawin para matanggal ang anumang spell na nailagay sa inyo. Kapag nakabalik na kayo, paghintay lang kayo rito sa starting point at susunduin namin kayo para siguradong ligtas kayo. Kung may mga card kayo nakalagay sa free packets ninyo, kailangan yung ibigay muna sa akin yon. At bakit naman? Kasi kapag lumabas ng game ang player, ang mga card data sa free packets niya, magre-reset, mabubura lahat. Pero alam ko na yung mga cards sa stay packets, automatic na nagsisave kapag naglagay ka o nagtanggal ka ng card, tama ba? Tama yon. Pero mawawala din ang datang yon kapag hindi ka nakabalik sa loob ng 10 araw. Kapag hindi kayo nakabalik bago ang time limit na 10 araw, iisipin naming sumuko na kayo. Maliwanag? Okay, mabahala. Kakampi natin yung paparating. Hindi natin alam kung sino nakabantay kaya gawin na natin to. Gagamit tayo ng spell card na leave. Uy, Gon! Wait lang naman! Uy! Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi kita maintindihan. Sorry ha, Kilua. Hindi ko na kasi matiis yung mga pinagsasabi nila eh. Okay, pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ka nagsusorry. Eh kasi, dahil sa akin, hindi patuloy natin matanggal yung spell na nilagay sa'yo. Ah, kaya pala. Yun lang ba? Hindi naman problema sa akin yun. Pero kasi, dahil sa paghahanap ko sa papa ko, nilaro mo ang game na to at napahama ka patuloy. Mali ka. Hindi ko nilaro ang game na to para doon. Teka, sabihin mo muna sa akin, bakit ba uminit yung ulo mo kanina? Kasi naman eh, wala na silang ibang sinabi kundi puro masasamang bagay tungkol sa game na ginawa ni Jing na sinadya to para magnakaw at pumatay ang mga player. Gusto kong gawin ang binilin sa akin ni Jing. Gusto kong mag-enjoy sa game na to. Nang dumating ako sa starting point, alam ko nang hindi magiging madali ang gagawin natin. Tanggap ko yun. Pero ang akala ko, kahit papano talagang nag-i-enjoy yung mga sumali dito. Hindi yung mga tulad ng kanina. Totoong may mga taong namatay pero ang may kasalanan nun, hindi naman yung game, kundi ang maling pag-iisip ng mga player. Iniisip nilang kailangan nilang manakit para lang makakuha ng mga item card. Ganun ba? Tingin ko may sense naman sila. Kilua, yun talagang iniisip mo? Kaya nga ang game na to, para lang sa mga hunter, di ba? Pero, Mali naman talaga ang pumatay. Sang-ayon ako sa'yo sa bagay na yun. Pero ipagpalagay nating may 2 player na nagkasundong maglaban ng patas. Tapos sino man ang manalo, pwedeng kumuha ng card sa natalo. Okay ba yun? okay lang. Kita mo? Nilagyan ako ng spell ng mokong sa starting point at kung ipatupad ng grupo kanina ang plano nila, hindi man maganda pero ayon pa rin yun sa rules ng game. Hindi sila mali pero hindi sila cool tulad natin, di ba? Buti pa, kalimutan na lang natin ang mga yon. Basta ang importante tayo, mag-i-enjoy sa paglalaro. Kilua, Hmm? salamat sa'yo. Napakasaya ko't kasama kita dito. Hindi lang yun. Napakaswerte ko talaga dahil nakilala kita at naging kaibigan. Para kang sira. Nakakahiya, no? Bakit naman? Totoo naman lahat ng mga sinabi ko ah. Baliktad nga eh. Kon, ako ang... Dapat magsabi niyan. Ang totoo ako ang talagang swerte. Dahil nakilala kita. Naintindihan ko na, kaya pala siya nagalit. Napakagandang pagmasdan. Ang inosenteng pagkakaibigan sa pagitan ng 2 batang ito. Parang gusto ko tuloy makialam sa kwento nila. Dahil dito, lalong tumibay ang pagkakaibigan ni Ragon at Kilua. Pero sino naman itong misteryosong babaeng sumusunod sa kanila? Ano ang pakay niya? 僕らにどんな世界が道なき道の先に待ってる声なき声はこのままどこにも届かずに消えてゆくの
返しに照らされた傷笑い